Mga kaibigan, welcome back. Etong balita po natin ngayon, 3 players. Wembanyama, 5 games pa lang sa NBA pero 5 history agad ang nagawa nito. Grabe, ano kaya yun? At eto, Sage Tolentino at Kai Sotto, balita at update sa kanila, ibibigay ko po sa inyo. Sage Tolentino, ang isang kababayan po natin na nasa Amerika, medyo tumangkad na po ito ngayon. Higit 7'1" na po ang listed height nito dito sa ESPN. 2.16 meters, higit 7'2" na yan mga kaibigan kapag naka-shoes. Kasalukuyan po ito ngayon, naglalaro dito sa NCAA Division 1 sa Cincinnati Bearcats, kung saan sa kakatapos lang na season niya bilang rookie ay 2 beses lang po siya pinaglaro dahil solid ang lineup ng team at rookie pa lang siya. Pero solid na naipakita niya sa 2 games na ito nung nabigyan siya ng pagkakataon. Nag-average lang naman po siya ng 2.5 points, 1 rebound in just 4 minutes na playing time at 100% dito sa field. At ngayong magsisimula na po ulit ang NCAA para sa pangalawang season ni Sage Tolentino ay may mga changes talaga na maaaring makatulong po sa kanya para makakuha ng mahabang playing time. Dahil madami po ang nawala sa roster at may mga bago man silang recruit na big man, 2 pa mga kaibigan, mga almost 7-footers pareho, ay nagkaproblema naman po ang mga ito sa rules ng NCAA. Hindi po sila makakalaro yung 2 big man na ito dahil po mga kaibigan, may batas na sinusunod sa mga transferee dito sa NCAA. May mga nag-comment din sa social medias na parang si Sage ay makakakuha talaga ng playing time sa season na ito dahil hindi makakalaro ang 2 big man ng Cincinnati Bearcats. Sana talaga magkaroon ng chance ang ating kababayan ng playing time dito sa NCAA. Take note mga kaibigan na hindi man po ito eligible sa Gilas, eto sa mga FIBA competition, eto si Sage Tolentino, ay pwede naman po siya makapaglaro dito sa mga Asian Games. Kasi mga kaibigan na 60 players po ang sinasubmit ng ating national team sa organizer ng Asian Games Committee. So bakit kaya hindi natin isama si Sage Tolentino or si Sage Tolentino? Andyan pa yung kamakahepa mga kaibigan at napakadami pang iba. So para mas madami tayong options. So kung hindi makapaglaro ang iba, so pwede nating ipasok si Sage Tolentino kasi off-season naman mga kaibigan ng NCAA. At the same time, yung malaking wing na 6'10" na si Kamakahepa, bakit hindi natin isama? Maganda talaga yung marami tayong bala. Kasi mga kaibigan, mas malaki po ang chance natin talunin ulit ang China sa susunod na Asian Games kung mas marami tayong bala. Anong opinion mo rito kaibigan? Pabor ka ba na isama sila sa 60-player pool sa Asian Games at bakit? I-comment mo dyan sa baba. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan na po natin ang mga history na nagawa ni Victor Wembanyama sa NBA sa loob ng 5 games pa lang. Kaibigan, sa San Antonio Spurs, 2 pa lamang po ang player na nakapagtala na mahigit 100 points bilang rookie mga kaibigan. Ito nga si David Robinson ang una at ang pangalawa po ay si Victor Wembanyama. Pero mga kaibigan, number 1 naman po siya dito o siya pa lang ang teenager na naka 20 points lamang po sa loob lang ng isang half sa NBA game. Sa first half pa lang mga kaibigan sa Phoenix, naka 20 points na po siya. So eto mga kaibigan, napabilang din po siya sa history ng France bilang pinakabatang player nila na nakamahigit 30 points sa isang NBA game. At ang matindi pa dito mga kaibigan, napabilang pa siya sa elite stats ng mga NBA superstar. Eto, higit 35, 10, and 2 sa stats bilang teenager, 3 lang po ang nakagawa niyan mga kaibigan. Sa history ng NBA, LeBron James, Kevin Durant at Victor Wembanyama. At hindi lang yan, sa clutch leaders mga kaibigan, 4 pa lang po ang naka 20 points sa season na ito sa clutch time. Si LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry at Victor Wembanyama. Ngayon mga kaibigan, bigyan ko muna po kayo ng napakabilis na update about dito sa ating pambato na si Kai Sotto, si Japan B-League. Kaibigan, nasa baba na po sila ng standing ngayon, 3-6 mga kaibigan ha. So ito siyam na games na po na hindi nakakalaro ang pambato natin sa Japan B-League nang dahil sa injury nito. At until now, wala pa rin pong update sa official website ng Japan B-League about nga po dito sa mga injured players nila. Kahit tapos na yung October 28 about dito kay Kai, ito yung time na pwede na mag-file ang Hiroshima nung termination ng pangalan niya
dito sa injury list, pero until na wala pa po talaga. Mga kaibigan, para makalaro si Kai, kailangan po i-terminate yan ng Hiroshima, tanggalin ang pangalan niya sa injury list, pero until na wala pa rin po talaga. At nililinaw ko po ito sa ating mga sources kung mayroong changes o mga pagbabago sa pagbalik ng pambato natin. Unfortunately mga kaibigan, pares pa rin po ang sagot sa akin. Nakakalungkot naman, December talaga makakapaglaro ang pambato natin.